Ang laki! Hindi mo talaga Ito yung bibig ka Diyos ko, nagkalat ng tubig talaga. Nagulat ako. Bakit? Gumising kang ka! Ito lang, malapit sa hotel. So hello guys, I'm so excited to try this food kasi nandito lang siya sa SK Esquinita. Ang dami kumakain dito. Pero oh my god, ang tasty niya. Tignan. So, tignan natin kung ano lasa nitong hindi ito yung best seller nila. Gusto ko medyo somehow light meal lang siya. Sauce. Bigyan na natin sauce. Oh my god. Ang sarap niya ha. Oh my god, ang sarap dito. Sarap. So guys, currently nandito ako ngayon sa Nguyen Try. Ang daming mga damit dito ha. Honestly, it's a mix of the girls and the men. And yun nga, ang daming pwedeng bilhin dito mga bags, damit, and I'm so excited to see the outfits. Ayan o, ang gaganda. Ang daming choices dito ha. Ito ata yung mga wholesalers, retailers. Ang daming pwedeng pagbilan dito. So ito naman yung men's outfit. Ano yung mga pambabae din pala dito? Medyo malaki to ah. Ang ganda ng pants. Cute ba sa akin? Bagay kaya? Ang cute niya ha. Ito pala yung men's selection outfits. Kinda like this, pero Goach. Ito ang ating mandatory fit check. I like this fit. Parang ito siya. Wow! Ganda, diba? Hi guys! So currently nandito tayo sa S'mores Saigon Cafe. Tinry ko maghanap ng mga hidden cafe dito. Sobrang nag-struggle ako. So at least may nakita ko dito na maganda daw. So let's see. Ang vibe niya ha. Matcha hoji siya na may coconut kineme. Ito yung mga pang pickleball natin. Hanap tayo dito. Ang dami oh. Yung mga kakilala ko nagpasabay sa akin. So, bibilang ko sila ng pickleball nila. Pero, magbabayad kayo.
Walang isiya. Hindi naman ako naglalaro nito, so tingin tawag eh. So guys, bumili na ako ng ng pickleball. Paddle, yun. Tama. And dito tayo kakain ngayon sa Foley. Hindi ko alam kung paano sabihin, pero masarap daw dito yung pho nila. So, let's try. Ito siya, parang karinderya lang siya, babe. Oh my God. The girls here are so nasty. Like, babe, look at this. Ang laki ng gulay nila. Ang laki ng serving. And honestly, I'm so excited to try this. Ang lasa ng broth nila. Kasi trending. Charot. I've seen people recommended this place na. Oh my gosh. Sarap. Ang sarap ng laman nila, bitch. Sobrang nakakaano. Honestly, guys, try it here. Sobrang, it's a serve. It's a serve. As in, maluloka kayo sa sarap. Ang rich ng flavor talaga. Yung parang, ang savory, it's unexplainable. Oh, ito yung toppings ko. Oh my God, dinagdagan ko siya ng gulay. This is honestly one of the best na fun na natikman ko. Mas bet ko talaga to kaysa sa una. Oh my gosh. Hello, so another kababuyan na naman po tayo dito. So, try puno na natin yung drinks nila dito. Ay, gulaman. Mabait yung mga staff dito ha. Tutulungan ka nila kung paano gawin yung mga sauce dito. So tignan natin tong sauce nila. Wow. Okay. I kinda get it bakit sila parang Michelin. Okay, sabi ng ate dito, may salt siyang nilagay dito eh, parang pink Himalayan salt. Kasi lagyan niya ng lemon, kasi halo daw. Okay. Ah! Now, ang lambot ng karne ah. Lagyan natin ng bread. Panmi. Sausaw natin dito. Ito ah. Ganun. Try natin. Hindi natin yung soup. Harap. So guys, bumili ako ng bag. Bumili ako dito sa sa The New Playground kasi ang ganda ng mga gamit talaga dito. And ang tagal kong pinag-iisipan kung bibili ba ako ng bag na to kasi ang ganda ng bag nila, ang ganda ng quality. So if you're ever going to The New Playground, ito yung store. Ayan, dyan ako bumili ng bag sa Saigon Swagger. So it's a local brand. And right now, bibili ko na uli yung isang damit na nakita ko doon sa kabilang The New Playground sa mall, sa loob naman ng mall. So, yeah. Parang kompleto na yung OOTD natin. Ano ang gastos ko? Birthday ko naman eh. Deserve. Minsan lang.
So, bumili tayo sa RVB. Sana may makita pa ako isang one last na shirt. One last na talaga, promise, I swear. Okay, try naman natin itong Katina na cafe. Nakita ko na naman tong branch na to kung saan saan. So mukhang masarap siya. So, tatry natin yung Vietnamese white coffee dito. So, let's see kung maganda ba to. Like, this is Tagalog. So, tatry muna natin to bago tayo bumalik sa hotel kasi I've been out for like 8 hours. So, yeah. Labanan tayo ng mga boses dito. Filipino versus mga Vietnamese. Charot. So, let's go. At pucha. At pucha, ang tapang. White coffee nila to, Vietnamese white coffee. Oh my God. Eh, ang tapang. Oh my gosh. Alam niyo ito guys ha, fun fact, yung mga pera pala dito sa Vietnam, puro mga paper money. Like parang ano lang siya, puro papel. Wala silang coins. Like, I haven't done my research on that, so medyo culture shock ako na, ay, bakit walang coins? Minsan round off na lang nila yung mga naka-VAT or may fee na ganun. Basta ganun, yung pinaka-lowest talaga nilang is, yung bill is 1,000. So medyo shocking siya. Pinaka-mataas nila is 500,000. So instant millionaire ka talaga dito sa Vietnam. Pero ang tapang ng kaping to. Makakatulog ba ako mamaya? Ayun na naman si Insomnia. So the doll has arrived. Cafe siya and clothing store. So I'm just here for the clothes. Pero try natin yung coffee nila. By the way, ito pala, binili ko to dito. Di ba ang cute? I like it. Oh, ang ganda dito ah. Very hip. The Vietnamese fashion is no joke. Like, look at the pants. Wow. Ito mga panglalaki din pala to. Wow. Pero like the girl outfits here, they ate. Like, wow. Like, look at this short. Damn. Oh, the models are nasty. Like, wow. Ganda. Yung mga jewelries nila, oh. Mahalia Jackson din siya, babes. Naloloka ako dito. Look at their shoes. Wow. Dito na tayo sa second floor. The girls. Mama. Ang ganda. Ang ganda na pang babae dito. Oh my gosh. This one is nasty. Ganda! So beautiful. Bana songs. Bana. Yung cafe nila, oh. Tabing ilog lang. Ayan. Ayan siya, babe. Sa labas. Wala akong mapiling damit dun, babe. Naiinis ako, pero although magaganda yung mga damit, parang sabi ko, okay, parang walang style para sa akin. Although yung mga iba gusto kong suotin dun, yung mga like mga corset, ganyan. Pero parang, so right now, I'm just relaxing here dito sa cafe na to. Sobrang mood dito. May mga katabi akong mga cute. Dito sa kabila, dito. Popobi. Malandich. Oo, pobi mati. So yun.
Nakahanginan tayo dito. Kita niyo yung mga lalaki sa likod kong yan. Bet ako na yan. Yung isa dyan, nilalandi ako. So, ay, thank you. Ay, yun na pala yung drink ko. Oh my gosh. Ang ganda dito. Wow. Ayun oh, pagpasok niyo oh. Oh. Wow. Ayun oh, ang ganda oh. Oh. I think within this area, it's like an open ano lang naman. Like wala kang babayarin dito. So, pwede kang mag-picture-picture dito just in case. Kaya ako nito. Ay! Oh my God! Oh my God! Can they carry this skinny bitch? Pag eto umuga. Hala. Puta. Ate. Ayoko na. Oh my God. 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 Parang may umuga. Bes, bakit parang walang katao-tao dito? Pero like, it's so away from the city and sobrang relaxing dito. I'm like, wow, I'm so shocked. Like, pwede kang mag-stroll talaga dito. Pero para siyang party event din eh. Pwede kang magpa-party dito. May mga kainan din dito. Eh no, may mga cottages din dito. Ayun oh, may nagkakantahan dito. Ayun oh, sabi ko na nga, may kainan din dito eh. There's food here. Hi kuya. Ayan, may mga pagkain dito. Ay, sa atin nagalit. Ito yung parang public esplanade ng ng Vietnam sa Ho Chi Minh City. Ayun oh. It reminds me of Iloilo ha. Ganitong pavoy. Wow. Ganda. Yan o. Hi kuya. Pwede makisakay. Bawal bakla. Charot. Sana mabasa. Ganon. Ay. Leche. Ayun. Cafe apartment. Ito. Maganda yung clothing ng mga babae at panlalaki dito. Yung mga iba dito nakita ko na sa mga ibang stores. So, yeah, some outfits might look the same, parang repeat. Pero ganun talaga yun.
Oh my gosh. Hey girl. Why are you moving? So guys, I'm back in the hotel. Tumingin ako ng mga outfits din sa room niche. Wala rin akong na ano doon. Yung spark ko sa salamin na wala. And basically, may sinabay na naman po at tayong pasabay. May nagpasabay na naman sa akin. Which is this one. Tango pickleball. So, bumili tayo ng paddle para sa kanila. And hindi ko to pera. Hindi ko pera yan sa akin sinend. Okay? Sinend sa akin yung bayad para bilhin. Kasi from what I know, yung pickleball dito is mura. And at the same time, guys, I don't play pickleball. Share ko lang din. Guys, medyo nananakit yung lalamunan ko. Siguro sa tapang ng kape kagabi. Walang ishiya. Like as in, nananakit. And alam nyo, yung ginagamit kong gamot na para sa lalamunan, yung sa binili ko sa Japan, hindi ko nadala. Isngot. Sa lahat ng travels ko, hindi ko nagamit yun. Ngayon na kailangan ko, wala. Sa mga, siguro baka yung mga iba sa inyo nagtataka, bakit hindi ako pumunta sa mga ibang yung mga Mekong River Delta. Mekong River Delta ba yung tawag doon? Basta yung river na pinupuntahan ng mga tourists, yung mga iba't ibang lugar pa dito sa Ho Chi Minh City, na mga magagandang cafes din. Basically, I just want to save that to another trip. Diba? Kasi bis, ang daming mga nag-aya sa aking mag-Ho Chi Minh. And gusto ko naman bumalik dito, like parang it feels like home. Parang past life, Vietnamese ata ako. Parang naki-connect lang ako sa ancestors ko. Keep on! Diba? Sinsiyaw. Malalaman kaya nila na bakla ako. Sana naman wala mga girls na lumapit sa akin. Pansin ko lang yung mga girls sa mga tabi-tabi. Hindi ako ina-offer ng services. I think nahalata naman nilang bakla ako. May umano sa akin babae dito sa gilid ko. Like, ginanon ako sa braso. Dahil hindi pa halata. Sabi ko sa babae, bakla. Ginanon ko siya. Si bakla tumawa naman, nangaasar. Diyos ko ate, wag naman ganun. Halata namang bakla ako, be. Ay, Diyos ko, ayoko nang dumaan sa mga ganun. Nakakaloka. Halatang bakla ako eh. Hindi ba? Kaloka. So ayun, bumili tayo ng gamot dito sa yan. Ito, so nakikita ko lang to sa tabi-tabi, wala to sa itinerary ko. Ang daming mga locals ang kumakain dito. It's 20,000 dong. Sarap nito Sa tabing kalsada ng Auto Beach. Now get ko ang daming local na kumakain dito. Wow. Definitely recommended. Tabi lang siya ng pharmacy na to na pinagbilhan ko. Para siyang Green Hills. So I've landed here sa Central Market. Malapit lang siya sa hotel ko, actually. Like bababa ka lang and parang ang daming lang talaga, para siyang Green Hills. Ang daming mga gamit-gamit dito. Pwede makipagtawaran pala dito. So, yeah, this one looks good. Mura rin dito kumpara sa mga mismong ibang stores. Ang dami mga quote-on-quote branded items here. And honestly, it's good. Meron din sila ditong food court just in case mapagod kayo. Tapos may mga photo booth din dito. May pang billiards. And may pang gym dito. Sige, mag-sightseeing tayo ngayon ng lalaki. Ay, kita niyo yun.
So, unfortunately, wala akong nabiling damit dito. Ang gusto ko kasi yung sa Laloon, ano siya one of the designers ng Cat's Eye. And sobrang affordable ang kanilang damit ha. And honestly, I'm like shocked. Hi. Um, may batang bumati sa akin. Like, ang ganda ng mga outfit talaga nila. Like, ang ganda ng shirt talaga. Hindi ko makalimutan yun. Leche, naabutan ako ng lunch. Paano yan? Sugod. Malapit lang naman yung hotel ko dito pero oh my God. Like parang gusto ko na lang talaga magpahinga ngayon kasi I've been out for like 7 hours, 6 hours, 8 hours. Sa labas na ako for 8 hours. So, I'm gonna eat again. Medyo nabitin ako sa noodles na yun. Kasi ang onti lang yun eh. Pero like for a 50 pesos, oh my gosh. That's so good. So, yeah. Abisala. Another katakaran. Ang tako ko no, pero ang sarap dito. Kaya babalik-balikan ko to. So good morning guys. Breakfast tayo dito sa kainan na to. Maraming kumakain dito ha. Tsaka may mga foreigners din. Paminsan-minsan. Actually, kakain uli dapat ako ng broken rice. Pero sarado sila. So, sabi ko, okay, I have to check my options. Saan tayo pwedeng maghanap ng makakainan? And fortunately, nahanap ko tong lugar na to. Here is the food. Oh my gosh. Hindi natin ang pati. Parang dumpiang togo. Pero kakaiba yung feeling nila. Definitely worth it. Harap. Bes, ang ganda ng salamin dito. Kaso, babe, masyadong mahal for me. Like, 2 million dong. Like, wow. I'm not that rich yet, you know. I'm that rich. A billion sa akin, pero it's not. It's not. So guys, dito puro damit din yung mga concept dito. Itong street na ito, halos karamihan dito pang lalaki yung nakikita ko. Tapos medyo sa kabilang street doon, marami din puro pang babae. So guys, I'm kind of having my cat's eye moment kasi I'm wearing one of the designers ng Cat's Eye. Yung isa sa mga pieces niya dito sa Roomish. Bes, hindi ako makawala. Nalak ako dito. Got it on sale. Wow. Thank you. Thank you.
best, naka 70% off yung damit. So, ang laki ng natipid ko dun. Ang ganda ng quality living and knowing na isa siya sa mga designer ng Cat's Eye. Wow. Pinky up. Hello! So, currently, namimili na lang tayo ng pangpasalubong kasi bukas, it's my last day. Lahat ng sinusuot ko dito, puro mga local brands talaga nila. Like, bibili ko, tapos susuotin ko the next day. Wala no, parang, ay, eto na. Ito na yung mga kape na kinaadikan ng mga Pilipino. Ayan no, puro mga kape-kape talaga sila. Ayun, may malaki. Yun. Yun. Dahil dyan. Dalawa kayo sa akin. So, dito naman tayo sa mga instant noodles. So, hindi ko alam kung ano yung bibilin ko dito. Hinahanap ko yung natikman ko na before eh. Sana meron silang pack. Ayun. Oh my gosh. Ito. Sarap nito. I like this one. I tried finding this one in Shopee. Wala siya and medyo mahal siya when I checked it. So basically, dito mo lang siya mabibili. What if tatlo bilhin ko para sa akin? Goats. Sige, try natin itong isa rin. Dadagdag ko to sa cart ko. I think pwede na ako mag-check out. Kape lang talaga, kape lang at instant noodles ang yung binili ko. Ito kuya. Yeah. Kape. Noodles. And noodles. Leche, ang laki pala nito, be. So guys, I'm back in the hotel room. Mag-e-empake na po tayo. Actually, nakapag-pack naman na ako kagabi. Oo. Nakapag-ayos naman ako kagabi, pero I need to fix some of my items na rin para mag-a-add pa ako sa aking baggage. So yun nga, currently it's like 2 p.m. pa lang and honestly, guys, I love Vietnam. Like parang, I think nasabi ko na to, pero na-enjoy ko yung Vietnam kaysa Thailand. Like, past 2 Thailands ko, yeah. So yung isa yung solo, isa with a friend. Pero, wow. I love Vietnam. I love Vietnam. Babalikan ko talaga to. Ang dami ko pang activities na hindi nagawa dito and I'm so happy na nakabili na ako ng mga outfits na gusto ko and yeah. Tara. Let's go. Mag-pack na tayo. Uuwi na pala tayo, Leische. Tsaka ngayon, alam nyo, yung cash ko, paunti na ng paunti, di ba? Sabi ko nga, yung cash ko na lang na natitira, siguro pang kain ko na lang talaga yan today, pati tomorrow. Para ayoko pa! Wag muna! So guys, dito tayo sa Little Hanoi. Masarap daw ang kanilang egg coffee. So today, try natin yung traditional spring rolls nila dito sa Little Hanoi and their most famous egg coffee. Okay, thank you. Ito pa, dumating na siya. Oh my God, so excited to try this. Ito yung pinaka-hype na egg coffee. So let's try this one. Ito yung kanilang egg coffee. Sana hindi siya matapang, babe. Tikman muna natin yung egg mismo. Oh my God. Ang creamy niya. Sarap ha.
Wow. Ano, halo natin. Ang sarap ng egg coffee nila. Oh my God, ang sarap nga. Worth the hype siya ha. So baka yung mga iba sa inyo nagtataka, bakit may Shanghai? At iba yung spring roll talaga nila dito. Iba yung Shanghai nila. Kumpara sa Pilipinas. So, yeah. May serve na gulay din siya. So, tikman natin to. Ito siya ha. Sarap. Sarap, bitch. Hello guys, so currently nandito tayo ngayon sa Cho Vin Thai, which is mas murang halaga ng mga pasalubong, like mga snacks din, may mga goods din dito, siguro may mga ref magnets na rin dito, no? Ito yung much more affordable na market nila, and balita ko yung sellers here are much more nicer. So, dito sa second floor nila, parang mga pambata yung mga gamit dito. May mga pang adults din, pero karamihan dito pambata. May mga pang kwarto, yung higaan, pang tulog. Yeah, may mga punda-punda rin dito. Pundasyon. So, ang hanap ko dito yung mga magnet-magnet kineme. Pero mukhang malaki din tong ano nila ha, market na to. Guys, kung hanap nyo mga maleta, bags, pag uuwi kayo, meron din pala dito. Ayan po, oh. Ayan. Tapos ito, pagpalabas, hindi ko alam kung ano to. Pero, ang vibe niya. Ayun, may mga accessories din pala dito. Katabi nito, mga kainan din. Ayan. So, kung nagutom kayo, pwede kayong kumain dito. May mga drinks din pala dito. Ayun, no, may traditional wooden shoes din pala dito. So guys, may nakita na ako dito. Hindi ko nga alam kung magkano to. Tanungin natin si ate. Pero wala silang keychain. Pero may mga magnets sila. And I kinda want this. Because I like this food. How much is this one? 40. 40. 40 daw. No last price? 30. 30 okay? What? 30. Okay. Three. You buy three? I'll check the others. Medyo napapagod na kasi ako kasi masakit ngayon lalamunan ko, di ba? Para akong magkakasakit. Kung kailan pa huling araw na talaga eh. Itong katawan ko biglang-biglang sumusuko. I think it's time for me to go back to my hotel kasi I think yung itinerary ko for the day is okay na. Like, yung mga iba nadagdag ko lang for today. Like, sobrang, yung iba dito, trips ko, sobrang walang-wala sa itinerary ko. And that's the fun of traveling. Yung parang, hindi necessarily planadong planado. Like, actually, ang ano ko lang naman talaga, yung agenda for today, like nakalista sa itinerary ko is yung Little Hanoi and yung, ano, Choi, itong market, di ba? So, yeah, sometimes unplanned trips are one of the best as well. Like parang, ooh. Kaya guys, pag nagta-travel kayo, try nyong luwagan yung mga itinerary nyo kasi you never know. Like parang minsan ako on the spot na talaga ako nagse-search kung ano yung maganda, kung saan pwedeng pumunta, ganito, ganyan. So, yeah, wala, pinagtitinginan na ako. Gandang-ganda na naman sila sa akin. Pero coach. Girl, nakikipag-away siya. Oo. Nakakaintindi kaya ng Tagalog to. Yung Ay. Ay. Nakakaintindi nga. Southeast Asian ka talaga, babe. Ayaw mo tumingin ngayon, besh. Ang ganda ng mata mo, ha?
So hello guys, nandito tayo sa Joe Thrift Shop. Napakalapit lang niya sa hotel ko. So basically, mura daw dito from what I've seen. Ito may mga ano sila pang souvenir dito. Magkano ba yung ganito? So yung mga ganito, I don't think fixed price to. Pwede mo atong tawarin. 80,000. Gusto kong ng keychain dito. Keychain kaya sila. Yung stickers na lang yung bibilin ko dito. 40,000 dong. So, yes I. So sa mga lesbians ko dyan, meron po dito T-bar. T-bo bar, charot. Pero yun nga, yan po, para sa mga lesbians po yan. Lapit din sa hotel ko, oh my gosh. Makabili mo na ng stickers, nakakita pa ako ng lesbian bar. Okay, for the lesbians out there, this for you. Mwah, love you all. So guys, bumili ako ng keychain, 20,000 dong sa isang store. Dito naman sa kabila, 30,000. So, bumalik ako sa isang store dahil mas mura na 10,000 dong siya. So, medyo umaambon na ngayon, at least malapit lang naman yung hotel ko. So, balik na tayo. Pala siya. Ganyan. So guys, currently it's my last stay na dito sa hotel ko. And bukas, mag-check out na po tayo. So basically yun, bumili ako ng banh mi lang sa tabi ng hotel ko. So, may mga bumibili kay ate kasi tuwing gabi. Late kasi siya nagsa-start, pero maaga din siya nagsasara. So, try natin to. Kung masarap siya eh. Sarap ah. So ano yun nga guys, share ko lang, magpa 5 PM pa lang dito pero bala ko na talaga magpahinga sa hotel ko. Hindi talaga, magkakape tayo mamaya. Pero yun nga, magre-rest muna tayo dito sa hotel ko kasi pagod na ako. Parang malapit na ako magkasakit, yung lalamunan ko sumusuko na. Day, wala po akong inanong lalaki dito ha. Baka kasi Diyos ko, baka i-accuse nyo na naman po ang itong virgin na itong napakasikip. Wala po. Wala. Kahit ang daming cute dito sa Vietnam. So, hi guys. I'm in this Comtam restaurant. Actually, medyo mahal dito ha, kumpara dun sa stall na malapit sa akin. Bes, sinerve na sa akin yung food. I get it why, bakit mahal. Besh, ang laki. Ang laki niya. Ang ducks niya. Guys, try natin tong ano nila, Comtam. Ang laki eh. Like, Pakitawag ang mga kapitbahay. May anunsyo ako sa inyo. pero ang sarap niya. Parang medyo mahal siya, pero
Sarap. Ganda dito, besh. So, I ordered their coconut coffee. Gusto ko rin i-try ito. Kasi, ito daw yung bestseller daw nila. One of the bestsellers. So, sarap pa. Alam ko may pa second floor pa sila dito eh. Kita niyo yung stairs sa likod. I'll check that out later. Do I have to pay? Eat coconut. I can eat it, okay. Pwede ko ito kainin yung mga brown. This is the coconuts. Toasted siya, ha? Ang sarap. Hindi matapang yung kape nila. Pero to be honest, may yellow siya. Pero for like 35,000, the vibe. So guys, sumakit ako sa second floor nila and oh my gosh, ang ganda! Wow! Honestly, ang cute ng vibe na to. Like, ayun no, sa taas parang may mga abandoned buildings pa. Girl, we're here at the Book Street. Mukhang maiksi lang to. Like, okay. Okay lang siya. Hindi siya ganun kahaba. Pero, is it worth the visit? I think so. Kasi libre lang naman yung entrance dito. And malapit siya sa mga Independence Palace, War Remnants, sa ginagawang Notre Dame ngayon. So, yeah, I think you should take a visit here na it can take you at least less than 5 minutes to explore the whole place. Yeah, actually. Unless you take photos here, ganun. Ayun no, ang dami mga afam dito. Tas, puro mga nagsisi-picture. Mga ate natin, mga kuya. Pucha babe, nahihilo na talaga ako. I think I need Pocari Sweat. My God, pero maganda mag-picture din talaga dito. Ang cute ng datingan. So yeah, some of the souvenirs here are kinda OP. So, ingat-ingat din kayo. Huwag na lang kayo bumili dito kung sakali. Ito yung mga ano sila. Yung mga pins sila, ang cute. So, may mga stickers din sila. I think this postcards. Yes, postcards. And they have very cute, nawala ako. Keychain. They have very cool arts and prints din. So if you want, you can buy this. Ganda rin. So ito rin yung mga damit nila. Ang gaganda rin yung mga damit nila, oh. Hala, ito yung mga stickers nila. And sobrang cute nito. Nakita ko to. Ang ganda, ang cute. Best, 70 pesos isa nito. Worth it ba? Hindi ko alam. Hindi pa kasi ako nakagawa ng mga stickers. I have a lot of friends who does that. Yung, syempre galing akong art school. So yeah, I kinda get why they kinda price it that way. Kasi waterproof stickers are kinda expensive. So, pero hindi ko alam kung magkano talaga yung totoong pricing.
yung wala pang profit. Ang cute. So ito pala siya guys, Vinya Design Store. Halos katabi lang niya yung Book Street, yun, oo. So babalik na tayo sa mall para mag-picture-picturean. Nag-withdraw ako ng pera sa bangko. I'm like, wow. Kasi, bes, walang-wala na pala akong cash. Walang-wala na akong pera. Pero, syempre, as much as possible, mababa yung nilabas ko. Like, yung pinaka-lowest muna. Lowest and second to the lowest. Para hindi ako mawindang, magulat sa amount. Like that. Ano lang ako ngayon, lakad-lakad na lang. Kasi, I'll definitely miss Vietnam. Hello, shout out po sa mga driver po natin dyan. Sa Ludoch, para sa inyo. Ay, masasagasaan tayo. Muntik na pala ako masagasaan kanina. Si kuya kasi, dire-diretso, day. Ano ba yan? Kaya guys, always tingin kayo sa left and right nyo. Kasi, you never know. Like, huwag kayong mag-earphones. It's not advisable to wear earphones here. Like, girl, you're dead. You're dead. Hindi nga ako nag-earphone sa labas ngayon eh. Baka ba? As in. Tinan nyo, may motor na dumaan sa harap ko. Pero yun nga guys, ang hari ng kalsada dito sa Vietnam is motor. Okay? Pag kotse, expect na matatraffic kayo. So, very advisable na magmotor talaga kayo. Kahit dalawa lang kayo ng friends mo, wag na kayong magkotse. Mas malaki pa rin natitipid nyo pag nagmumotor talaga kayo as in. Sa totoo lang. Tsaka ang saya kasi parang you get to explore the vibes, di ba? Nakaka-vibe talaga pag sumasakay ng motor. Pero syempre, kasama nun yung init. Pero nandun yung thrill. Parang you keep in touch with the culture. And the fun of it all. The fun of it all. Kasi grabe magpatakbo talaga yung mga riders talaga dito. As in, giba ang mga Pinoy. Kabahan ng mga Pinoy drivers. Grabe talaga dito. As in, palaban. So maya-maya alis na ako ng mga 4 p.m., 5, 6, ganon. Para papunta ng airport. Kasi ang flight ko is like parang mga ano pa naman, mga 12:50 a.m. So tomorrow pa yun. Pero babes, from what I've heard, grabe daw ang ano talaga dito, yung linya-linyahan sa immigration ata. Ganun kalala, 3 hours daw umaabot. Ganun kahaba ang pila dito. Kaya ang masasabi ko lang, good luck at dapat maaga. Bes, ayokong nangyari sa akin sa Iloilo. Naiwan ako ng eroplano. Hindi ko na kaya yun. Anyways, nasan ako ngayon? Nawala tuloy ako. So guys, mag-aano tayo ngayon? Photoshoot. Bumili ako ng coins sa kanila. So ipapasok yun dito, pipili ka kung ano yung gusto mo. And pwede ka pang mag-video. Yes. So let's go. Ito siya. Dito naman tayo sa isa. Ito yung style niya. May phone holder din pala siya. Hello. 3 na po tayo dito. May hangin pala dito sa loob. Hangin sa paa. Ito yung paaking picture. Hindi ko bet. So, wag to. Ito, dito tayo. Kong Cafe. Oh, parang recto lang, babe. Bawa ka pang, oh my god, ang cute. Ang cute ang gawa ni ate. Yan, so akit tayo dyan para sa Kong Cafe. Ayun, may galit na Pinoy. Kaaway sa shopping. Hi, Kong Cafe.
my God. Okay. Ito pala yung loob niya. So yun, order ulit tayo ng coconut iced coffee. Nakarating na. One last meal? Parang hindi. Oh my gosh, guys. Ang laki ng serving nila dito, ha. For a 62,000 doon. Wow. Ang lasa nito. Ang serving, ha. Wow. May kalasa siya eh. May kalasa siya. Ayun. Lasang lapas batchoy. Kalasa niya yung lapas batchoy. Oh my gosh. Try natin yung soup nitong pork naman. Oh my gosh. Kind of reminds me of lapas batchoy, ah. Ang laki ng baboy, babes. Ayun, ah. Ang lambot. Definitely a must try. That was honestly so good. I like this. Recommended. You should go here. Try nyo. As in. Parang, ito warning ko sa inyo ah. Kapag kakain kayo sa mga kari-karinderya ng Vietnam, prepare na magpawis kayo. Pero magpapawis kayo sa sarap. As in. Ang sarap! Mas magkakalapit lang yung mga kainan na kinainan ko. Like ito, oh, yung 20K. Wow. Malapit lang siya dun sa kinainan ko ngayon. Yung parang kalasa ng lapas batchoy. Oh my God! Mamimiss ko yung Vietnam! Nakakalungkot kasi last day ko na talaga. Mamimiss ko yung gulo, yung dumi, yung baho, yung ingay, yung sigawan, yung pagkain, yung shopping. Pero definitely, babalikan ko to kasi nga, sabi ko nga, ang dami ko pang hindi na-explore sa places. Like yung mga cafes, yung mga tourist spots, yung mga hidden gems na hindi ko na nakita kasi tagong-tago. Right now, babalik na ako ng hotel ko para dun na muna magpahinga. Tapos, tignan natin kung may makain pa ako. Sabi ko, ayokong i-last meal yun. Hindi ko inubos yung karne dun. Pero yung karne ang lambot, day. As in, ang lambot. Yes, I. Tsaka hindi pa ako nakakapagpamasahe dito. Masahe ba or hair care? Vietnamese people are good with hair care and ang daming mga murang hair care services dito. So, definitely on my list. Nasa listahan ko yan. Ho Chi Minh, your beauty. Mamimiss kita. Sige, sagasaan mo ko, kuya. Ayan o, ayan o. Ayan o, sobrang challenging ng mga motor dito, be. As in. Mapapalaban talaga kayo. Yun o, yun o. Nag-intersect pa sila. O, muntik pa ako masagasaan, te. Ito naman yung party district. Diyos ko, mausok dyan. Ayoko dyan. Ay, kuya.
Wala man lang nakarat. Nakarat! Meron ba? Wiz! Wala eh. Wali. Wali nga. Uuwing virgin, masikip pa rin sa Pilipinas. Happy birthday to me. Pag ako talaga nahipuan na naman ng babae dito, sabihin ko sa kanya, sister, no. You know I'm gay. Ganon. Alam nyo, I was planning to jog here kasi tapat lang ng hotel ko is like a park where people jog. Pero, besh, kung kailan malapit na ako magbalak, biglang sumakit lalamunan ko. Parang ayokong ipilit yung sarili ko na mag-jogging tapos habang, you know, medyo not in a good condition like that. So, yeah, ang daming afam dito, babe. Ayan o, tingnan nyo. Ang daming mga afam, babe. Ito, afam land talaga to eh. Ang daming mga afam talaga dito, babe. Kung naghahanap kayo ng afam, dito kayo magstay within this area. May mga nakita rin ako dito mga trans Pinay eh. Mga trans sisters natin. So, magandang ano to, magandang place. Like, may mga gay bar dito, may mga lesbian bar, may mga straight bar, halo-halo to. Tapos, ang daming masasarap. Masasarap! Ingat lang din pala kayo sa mga Grab drivers natin dito. Like parang, minsan, parang pinapasakay ka nila. Like, Grab, ganun. So, hindi ka naman nag-book. Diba? Parang may ganun din sa Pilipinas actually. Yung mga hindi mo naman binubook pero inaaya kang mag-Grab. Ganun. So, hindi siya safe kasi walang insurance yun. So, ingat-ingat din kayo. Itong park pala yung sinasabi ko, guys. So, may mga pang-exercise equipment din pala diyan. Right now, nandito tayo sa 7-Eleven. Hanap tayo ng mabibil. Wala eh. Alam niyo, mas mura pa rin yung tubig sa Pinas. Like, medyo shock ako. Like, alam ko sa Pilipinas, may 13 pesos, 11 ata. Dito, pinakamura ata nila is 16 pesos. So, yeah. Hindi naman 100% na mas mura sa Vietnam, di ba? May, may certain aspects na mas mura yun sa Pilipinas. Bakit yung tubig dito 12,000? Eto, 15,000. Check ko sa kabila. Sa Circle K. Actually guys, magkatabi lang naman yung 7-Eleven pati Circle K. So, tignan natin kung nandito yung gatas. Ang buy ng milk. Oh my God, meron dito. Babe, mas mura siya. Di ba na kanina 15,000 sa 7-Eleven? Dito, 13,000. Tapos sa water, tingnan natin. Doon kanina 10,000. Ito besh, 7,000. Diba? Always check your options. Lalo na halos yung mga ibang dito, mga ibang convenience store magkakadikit lang. So, 'di ba? The more you know, 'di ba? Palagi mo i-check yung mga options mo. Balik na tayo sa hotel. Ang cute ng cashier kasi bakla siya. Kasi ito, dito sa eskinita, may mga dumadaan pa rin mga motor. So, pasok na tayo dito. Pwede ba ito So, ito na yung kinakaalikan ng mga Pinoy. Tikman natin kung bakit nasasarapan daw sila dito. Bish, parang lasang gatas lang. Hindi siya matamis. Which is good.
Dito pala ako nagstay, guys. Sa Lviv Hotel. Thank you so much. I had a fun stay here. Lviv chez moi. Chez soi. So yun, I'm just killing time right now before papunta sa airport. Nagda-download na rin ako ng mga episode sa online streaming para hindi ako ma-bored doon. And at the same time, yeah, medyo mamimiss ko talaga yung Ho Chi Minh. Ayan na po. Uwi na po tayo. Ang bigat ng maleta ko, te. Ang bigat ng maleta ko. Ano ba yan? Pucha, may dadaan pang motor, bitch. Tingnan mo. Oh my gosh. Ayan na. Ay! Ganun talaga. Some people come, some people go. Some people leave, some people stay. Sabi nga ni Alicia Keys. Laban ng kotse niya. Ayan. Ang taray. Ito yung kotse niya. Actually, yung electric car yung pinakamura dito. So, yeah. I'm going to the airport! Cannot believe. Bye Vietnam, gonna miss you. Ano mo? Parang wala naman. Hindi naman siya yung parang yung horror na sinasabi dito. Pero yeah, wala pa rin ata yung Cebu Pacific dito, babe. So, maaga tayo ngayon. Like, hindi ko alam kung mag-check-in na yung Cebu Pacific papuntang Manila. So, hindi ko pa makita yung ano dito, pang check-in. Nagjijihi ako, babe. So guys, I'm eating my last meal dito sa Vietnam. So, banh mi. Wala lang, kasi wala pa yung flight ko eh. Like, I'm just waiting for it. So, nakabili na lang ako ng banh mi dito. At ibig sabihin, may mga tira-tira pa akong pera. Anong yung sign kapag may tira kang pera? Babalik ka. Dahil dyan, lalagyan na natin to ng mga sauce. Malaman na. Dito ko sa airport kumakain. Marami na. 89,000 doon. Not bad. Yung haba ng pila. Hi guys, so currently nakapasa na ako sa immigration. So it took me 1.5 hour for the check-in, yung pila, tapos yung immigration. Ganun katagal. Mas, honestly, if i-compare ko siya sa NAIA, mas mabilis sa NAIA. Like, papaalis. Depende rin sa immigration. Pero like, ang haba ng pila sa immigration, like parang 30 minutes nandun ka. Tapos, pag check-in pa lang, 30 minutes din nakapila ka. I'm like, wow. Upon exiting the immigration, ano na ako, sa flight na ako. Yung mga pagkain dito is like, you have to pay in USD. Ay, hindi na-convert siya in USD. And sobrang marked up ng prices. I'm like, shocked. Ang mahal. Isang meal is like $14. So, yeah. Beware na lang talaga kapag nakapasok kayo dito sa airport. You have to pay it in USD or naka-convert siya in USD. Okay. Tumatanggap pa rin sila ng Vietnamese yung dong.
dito. Nakita ko kasi may nagbabayad in Vietnamese do. So yun nga guys, hopefully nyo enjoy naman tong Vietnam vlog ko, Vietnam birthday vlog. Actually, I really, really enjoyed my trip. Sobrang saya, solo, 'di ba? Pero like, may mga tao kasi nagsasabi sa akin, masaya naman pag may kasama, ganito, ganyan. Aminin ko, masaya naman pag may kasama. Like, nung Thailand ko, I had fun with my friend. One of my best friend, di ba? So, pero kasi iba kasi yung feeling kapag mag-isa ka, yung ikaw yung nagna-navigate, ikaw yung nagpaplano, ikaw yung nawawala. Ang saya ng feeling, yung parang, in that sense, mas nakikilala mo yung sarili mo and nalalaman mo yung capabilities mo, yung mga kaya mong gawin, di ba? I think na-mention ko tong experience ko sa Thailand vlog ko. I don't know. Or sa Iloilo vlog. I'm not sure. Pero, guys, try nyo talaga solo travel. As in, every travel vlog ko, palagi kong sinasabi na mag-solo travel kayo. Promise, it's fun, it's healing. And depende talaga sa'yo eh, di ba? Pero, ang saya niya eh, parang, I can do things independently. Hindi ko kailangan naka-codependent ako. Like, parang, masaya naman. Pero sana nga, oo nga naman, masaya rin naman pag may kasama. So, sana in the future, may makasama uli ako, di ba? Ay, may jowa na ba ako? May nanliligaw na ba sa akin? Hindi mo alam. Hindi ko rin alam. Sino bang gumagawa ng kwentong yun? Malamang yung lola ko. Kasi naloloko ko. Akala kasi niya, kasama ko jowa ko dito. Sa Vietnam ko. Eh wala naman akong jowa. Mingyu. Ay sorry Mingyu. Eh nga guys, thank you. Don't forget to like this video, subscribe to my YouTube channel, and share this, diba? Just in case, share niyo yung kasikipan, the good news, diba? And hopefully, this inspired you guys to go to Vietnam, diba? Just enjoy it. Enjoy life. Minsan lang tayo mabuhay. Hindi mo alam, 25 ka na pala. Oo. Kaya if may pera ka, you have that extra money, go for it. This is the sign. Signing off. Oh. Ay, meron dito pangalan, Titi Bistro. Ayan, Titi Bistro. Leche. Halika na. Babay na nga.